Salamat, Panginoon. Salamat dahil Ikaw ang nag-iisang Diyos na kakilala namin, Panginoon. And Lord, we just wanted, Panginoon, to give this offering of worship to you, Lord God. At Lord, katulad ng sabi ng kanta, Panginoon, at sinasabi din naman po sa salita ng Diyos in Ephesians 3:17 to 19, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may He have power together with all the Lord's holy people. Yes, we are gathering here as holy people. We are the church, the assembly of Christ, worshiping the Lord. So paanong paraan? So that may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. And to know that this love that surpasses knowledge, that you may be filled the measure of all the fullness of God. God's love is total. Says Paul, it reaches beyond every corner of this place. God is covering His breath to us. God's love is long. God's love is wide. God's love is high. God's love for us is deep. Thank you, Jesus. Thank you for your love, Lord. And we just wanted, Lord God, that this afternoon, we just wanted to experience that love, Lord. At yung love na yun, Lord, ang mag-move sa amin to really worship you in spirit and in truth, Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. And this God's love finds complete expression only in Christ. Yes, Jesus. Yes, Lord. May we always remember, God, that amidst all the things that happens in our life, ano man po, Panginoon, yung sitwasyon ng puso ng bawat isang nandito, Lord God, may we always remember that you are a God we know, Lord. Your love is high. Your love is long. Your love is deep. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. We just wanted to give this moment to you, Panginoon. Hallelujah. We invite your Holy Spirit. Okay, thank you so much. So right now, gusto ko lang remind ng bawat isa for the series that we will be talking about this month. So last month, pinag-usapan natin is rediscovering the God that we lost. Diba? And right now, na-rediscover na natin, ngayon, pag-uusapan natin, do you really know me? Diba? Ang galing no? Na-rediscover natin si Lord and God is asking us, kilala mo ba talaga ako? Yan. Kilala mo talaga ako. Yan yung pag-uusapan natin ngayon. Excited na ba kayo? Ayan.
Pag-usapan natin yan, and with that, let us welcome our speaker for this afternoon, our Bishop, John Española. Yun, ako, magandang hapon po sa inyo lahat. Pag-uusapan po natin ngayon ang isang, bagong series to. So last time, pinag-usapan natin ang Diyos, tungkol sa Diyos, no? Kung sino siya, ano mga character niya, anong attributes niya, ano ang Unitarian, ano Trinitarian. So kahit paano, may konti na tayong knowledge tungkol kay God. Pero still, ang tanong pa rin ba is, do you really know me? Yan, I think ang nagtatanong sa atin yan ay hindi na tayo, kundi ang Diyos na sa atin, tinatanong na tayo, do you really know me? Kilala mo ba talaga ako? Yan, because God wanted to have a intimate and a loving relationship po sa ating lahat. Tama po ba, mali? Yan, buhay ang ating Panginoon Diyos, buhay ang ating Panginoong Jesucristo, that means gusto niya makipagrelasyon sa iyo. Yan, sabihin mo sa katabi mo, gusto ng Panginoon makipagrelasyon sa iyo. Kaya wag ka nang malungkot, sabihin mo, wag ka nang malungkot. Yan. Wala ka pang boyfriend, wag malungkot. Wala ka pang girlfriend, wag malungkot. Amen? Iniwan ka, wag kang malungkot. Di ba? Kasi magkakaroon ka rin ng boyfriend, girlfriend, siguro after 40 years, yan, magkakaroon na. Darating din yan. Praise the Lord. Teka, nakaharangan ko ba? Okay ba ako rito sa gitna? Okay lang ba ako rito? So, nakaharang ako. Kaharang ako. So, okay na ako. Sayang naman ang punta mo eh. Yan. Yon. Alright, thank you. Thank you. God bless you. Sayang naman, di ba, nag-effort eh. Praise. Alright, so pag-uusapan natin, ang topic natin ngayon is, do you really know me? Topic 1 natin is, do you really understand and know God? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So bago tayo mag-start, dalangin po na tayo. Salamat po sa iyo. Kausapin niyo po kami sa hapong ito. Dalangin ko na ang Espiritu Santo mo ang siya magbigay sa amin ng kaunawaan at katalinuhan upang maintindihan po namin. At lalo ka namin makilala sapagkat alam po namin ikaw ang aming Diyos na buhay at nais na makipag-relasyon sa amin na mas malalim at mas intimate, Panginoon. Salamat po ng marami. Hayaan mo na ang lugar na ito, punuin mo ng kagalakan at ng kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Isa sa mga kultura ng mga Pinoy, pagdating sa pagyayabang, ay kung sino ang ating kilala. Tama? Uy, kilala mo. Alam mo, kilala ko yan eh. Kilala ko yan. Di ba? Mahilig ba tayo sa ganon? Yan, di ba? At mahilig din tayo magpa-picture pagka meron tayong nakikitang celebrity or kahit mga well-known politician or kaya naman maaari nakikita natin na something or someone na medyo mas mataas ng konti in terms of status or social status, di ba? Mahilig tayong magpa-picture. Kasi bakit? Para masabi natin, uy, nakausap ko si ganito, uy, nakapagpa-picture ako kay ganito. Ay, kilala ko yan, di ba? Mahilig tayo sa ganyan. Okay? Nakakatuwa nga kasi minsan merong isang pastor na merong isang police, no? Actually, isang general. Kasi kausap ko may nakilala akong general eh, diyan sa Krame. May kilala ko diyan, di ba? Ay, one time, binisita ko yun, pinuntahan ko. Tapos, nagkukwentuhan kami. At napag-usapan namin, minsan, meron daw isang pastor na one time lang yata na-meet niya, tapos nakakwentuhan niya, tapos kinuha niya yung calling card, at so nakuha niya yung contact number itong general na ito. At then, nung one time daw, nahuli itong pastor na to nahuli ng violation. So ito na, tinitikita na siya nung police. So bago niya sulatan, sabi niya, teka, huwag mo muna akong tikitan. May tatawagan ka na ako. Kausapin mo, tatawagan ako. Kilala ko si General, ganito eh. Tinawagan niya. Tapos ito na, natawagan niya na, Sir, kasi ganito, tinitikitan ako nung tao niyo rito, ganito. Sige, kausapin ko. Eto, binigay niya yung telepono. Sabi niya, di kausap na yung police. Yung police, yung traffic enforcer, Sir, kilala niyo po ba itong si, pastor daw siya, kilala niyo? Kilala ko yan. Sabi niya gano'n. O bakit? Ano bang ginawa?
Sir, violation eh. Ano mang violation yan? Beating the red light. Ganun ba? O sige, tikita mo yan. At ito na, binabahan niya na. Pastor, ito yung telepono mo. Ano sabi ni General? Tikitan daw kita eh. Tinuluyan si Pastor. Di ba? Nakakalungkot kasi sa totoo lang, kasi pinag-uusapan namin ganyan. Marami raw ganyan kasi sa totoo lang, nakakalungkot mang isipin, pero maraming pastor-pastoran ngayon eh. Kaya ingat kayo, maraming pastor-pastoran ngayon. Lalo na yung mga umalis, tapos nag-start ng sariling church, yung pastor-pastoran yung mga yun. Di ba? Di naman legitimate, no? Marami akong kilala, lalo makikita mo yan, nasa munisipyo, nasa city hall, yung mga nakabang dyan, pastor daw sila. Hindi pastor yan, mga illegitimate na pastor po yan. So nakakalungkot nga, pero tinagamit yung titulong pastor, ang dami yung ganyan. At marami, nagkukwentuhan nga kami, kasi pastor, nakakalungkot po, para marami akong kilalang pastor daw sila. Tapos gagamitin ang pangalan ko para lang sabihin sa kanila na nakilala ko, para ma-absuelto sila sa mga violation nila. At nakakalungkot. Meron pa akong isang grupong nakakwento, puro pastor sila. Tapos ang lalaki ng ID. Ang dami nilang ID. Di ba? May ID ng value formation ng government, may ID ng PNP, mga ID nga eh. Kaya idolatry tawag namin yan eh. Idolatry. Di ba? Mahilig sa ID. So, nakuha niyo yung joke ko? Di ba, no? Nakakalungkot kasi nagkukwentuhan silang ganyan, tapos ang kinagkukwentuhan nila ay nagkaroon sila ng violation, tapos pinakita raw nila yung ID nila at na-absuelto sila. Ako hindi ako mahilig talaga sa ganyan. Hindi ako may ID. Naku po, hindi ako. May nag-offer pa sa akin isang pastor, bishop pa raw siya. Sabi niya, pastor niyo, baka gusto mo, magkaroon ka ng ID, tsaka mabibigyan ka namin ng tsapa. Tsapa raw? Alam niyo yung tsapa? Di ba yung tsapa yung badge nung police? Sabi ko, naku, pasensya ka na, hindi ako mahilig sa ganyan. No? Nakakalungkot kasi maraming ganyan. Ang Pilipino mahilig ng ganyan. Lagi natin pinagyayabang kung sino ang ating kilala. Kaya nakakalungkot kasi karamihan din naman sa ganyan, kung sino yung kilala mo at nung nilapitan mo, reject ka naman. Tama? Yan ang masakit. May kilala nga ako, nag-message yung kaibigan dun sa isang kaibigan eh. Ang sagot ba naman ng kaibigan, who you? Who you, di ba? Di sama ng loob ng kaibigan. Who you ka dyan? Wala na, di na pinansin yun, di ba? So mahirap minsan, di ba, parang masakit ang ma-reject ka ng mga taong kilala mo. Kasi akala mo pwede kang makakhingi ng favor sa kanila, akala mo kilala mo na talaga sila. Kasi nga naman, lalo na pagka sila ay in a position or celebrity sila, or may power sila, o mayaman sila, at pag kilala natin sila, anytime na pinalapitan natin sila, ay makakahingi tayo ng favor. Yan ang pagkakamali ng maraming tao. Kaya pala, sa Bible, ang sinabi ng Panginoon Diyos, Jeremiah chapter 9 verse 24, sabi diyan, "But let him who boast about this, that he understands and knows me, that I am the Lord who exercise kindness, justice, and righteousness on earth, for in this I delight, declares the Lord." Kung meron man daw tayong ipagyayabang, sino ito gusto magyabang kahit papaano? Ako lang. Di ba? Pasensya na po. Di ba? Pero sa totoo lang, marami sa atin mayabang eh. Tama? Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun. Yan. Pero sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, kung meron man daw tayong ipagyayabang, kung sino ang kilala natin, huwag tayong magyabang kung sino man ang kilala mo, kung kilala mo man si presidente, kung kilala mo man si Nasarahan ng Lebanon o sino pang kilala mo, di ba? Huwag daw natin, yun ang ipagmalaki na. Huwag daw nating ipagmalaki yun. Kundi ang ipagmalaki raw natin ay ang kilala raw natin ng ating Panginoong Diyos. The good thing about God is this: God will never reject, deny, leave, or betray you. Amen? Minsan na nga, yung kaklose mo na nga, i-deny ka pa eh.
Di ba? Minsan, yung akala mong tinuri mong kaibigan, akala mo hindi ka iiwan eh. Magugulat ka na lang, isang chismis lang ang sumira sa relationship nyo. Amen? Sino nakaranas ng ganun? Oo. Isang chismis lang. Di ba? At ang masakit ito, yung nag-chismis, hindi pa naman niya ka-close, tapos pinaniwalaan yung, di ba? Sakit talaga. Amen? Pero nagpatawad na po tayo. Nagpatawad ka na ba? Magpatawad tayo. Amen? The good thing about God is God will never reject, deny, leave, or betray you. Kasi sabi niya sa Bible, Hebrews chapter 13, verse 5, never will I leave you, never will I forsake you. Yan ang pangako ng Panginoon. John 6:37, isa pang pangako ng Panginoong Jesucristo, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Never daw tayo makakaranas na ma-reject ni Lord. Kasi bakit? Lahat ng lumalapit daw sa Kanya ay lagi niyang binibigyan ng atensyon. Amen? Amen ba? Alam ko marami sa atin na nasaktan na, na-reject, may nililigawan ka, lalapitan mo palang tinatakbuhan ka na. Diba? Sino ito nakaranas ng ganyan? Taas ang kamay. Huwag kang magtataas ng kamay kasi makikilala ka, di ba? Pero good news, si Jesus Christ, pag lumapit ka raw sa Kanya, hindi Kanya tatakbuhan at hindi Kanya raw ika-cast out. Kasi bakit? Kasi ang Diyos, sa totoo lang, He wanted a relationship with you. At yun ang maganda sa ating Panginoon Diyos. Gusto niya ng relationship sa atin. Hindi niya lang gusto na makilala mo lang siya sa malayong, alam mo yun, yung parang feeling, hindi, alam ko naman may Diyos eh. Alam ko naman siya makapangyarihan sa lahat. Hindi lang yun. Ang gusto niya, may relationship tayo sa Kanya. At ang problema natin, pag hindi natin kilala po ang Diyos, at yan ang nakakalungkot, kasi maraming tao, kiniklaim nila, kilala nila talaga ang Diyos. Pero the truth is, hindi porket alam mo o kilala mo ang Diyos in terms ng ilang kwento o ilang detalye lang na narinig mo, nabasa mo, kilala ka niya o kilala mo na siya. Di ba? Katulad halimbawa, kilala natin si sino ba? Si Bongbong Marcos, kilala natin ang ating presidente, pero kilala ka ba talaga niya? O kilala mo ba talaga siya? O kaya sino pa ba? Sino pa bang mga artista? Si Swift Taylor. O, kilala mo siya, tama? Pero tanong, kilala ka ba niya? O, maaring meron ka nabasang sa Wikipedia ng kanyang biography, pero tanong, close na ba kayo? O hindi pa, tama? Sino ba bang kilala mo? Si Song Hye Kyo? Sino nakakilala kay Song Hye Kyo? Taas ang kamay. O yan, mga endless lovers yan. Di ba? Yan, mga kasing edad ko yan. Di ba? Pero kilala mo ba siya? O kilala ka ba niya? Kasi ang importante rito ay hindi dahil meron kang alam na information tungkol sa isang tao, okay na yon, no? Ang mahalaga at ang pinakamaganda ay meron kang relationship sa Kanya. Kilala mo at malalim yung relationship mo sa Kanya. Ang problema, pag hindi mo talaga siya kilala, lalo na ang Panginoon Diyos, kung hindi malalim ang pagkakilala mo sa Kanya, maglilid yan sa isang maling paniniwala at sa maling paraan ng pamumuhay tungkol sa iyong relasyon sa Kanya. Ito ang isang napatunayan ko. Misunderstanding who God truly is leads to a distorted relationship with Him and misguided behavior as His children. Sa Tagalog, ang maling pagkakakilala sa Diyos ay nagre-resulta sa maling relasyon sa Kanya at pamumuhay bilang Kristiyano. At yan ang nakakalungkot. Pag tingnan mo mabuti, di ba? Lahat naman tayo kilala natin ng Diyos, tama? Ha? O, lahat tayo kilala natin ng Diyos. Alam natin yung general information niya. Pero iba-iba ang relationship natin sa Kanya. Hindi tayo pare-parehong in love kay Lord. Hindi tayo parehong committed kay Lord. At yung iba sa inyo, napaka-casual lang ng relationship nyo kay Lord. Tama? O, so, bakit ganun? Kung kilala mo talaga ang Diyos natin, bakit hindi tayo pare-pareho
ng commitment, ng passion, ng intimacy. Bakit hindi ganun ka on fire yung relationship mo kay Lord? Bakit hindi mo alam? Bakit pag may problema ka, bumabagsak ka agad? Pag ako, may kilala ko ang Diyos, hindi ko sinasabing malakas ako, pero, di ba, nagagawa kong manampalataya at malagpasan yung problema na yan. Bakit ikaw down na down? Kasi minsan sasabihin natin, parang hindi mo naman kilala ang Diyos. Di ba? Ginaganon natin. Kasi nga, ang problema natin, hindi pare-pareho ang pagkakakilala natin sa Diyos. At hindi ganun kalalim. Ang masakit pa ito, kung meron kang maling pagkakilala sa Diyos, magiging mali rin ang relationship mo sa Kanya at sa kapwa mo tao. Kaya nakakalungkot, di ba? Kaya nga sabi, nakakatuwa lang sa komento ng mga ibang tao sa atin, sa grupo natin, ay pag sinabi nilang, ano bang religion mo? Christian ako eh. Born again ka pala? Ba't ganyan ka? Tama, mali. Ang maganda doon sa statement na yun, anong ibig sabihin? Alam nyo kung anong maganda doon sa statement na yun? Parang meron silang standard. Pag born again ka, mabait na mabait ka. At hindi ka nagkakamali. Tama? Yun, ibig sabihin, mabuti pa yung hindi Christian, mabuti pa yung hindi born again, merong maliwanag na standard sa isang totoong born again. Minsan tayo ng born again, tayo ng Christian, pambira, iba-iba behavior natin, iba-iba standard natin. So, ibig sabihin, hindi natin talaga kilala ang ating Panginoon Diyos. Amen? At yan ang problema natin. Sa totoo lang, may panahon sa Christianity na kung saan ay merong maling pagkakaintindi ng mga salita ng Panginoon. Halimbawa, katulad ng crusade. Alam niyo yung Crusaders? The Crusaders, alam niyo ba yon? The Crusaders, ito yung mga Christian nung panahon ng Roman Empire. Okay? O ng mga Spaniard na kung saan ay naging Christian yung kanilang buong bansa. Okay? Nagkaroon sila ng misinterpretation doon sa Matthew 28:19-20. Na go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Nagkaroon sila ng interpretation na pumunta rin sa iba't ibang bansa at gawing Kristiyano ang buong mundo. Kaya ang Pilipinas, sa totoo lang, tayo ay sinakop sa pangalan ng Christianity. Ang intention, pumunta ang Spaniard dito sa Pilipinas, hindi actually para sakupin lang, kundi para gawing Kristiyano. Kaya nga, ang pangalan natin ay Philippines. Because we are named after King Philip. Tama? Hindi kay Marlboro, hindi kay Hope, kay King Philip. Amen? Yung mga tumawa, yan yung mga naninigarilyo dati. Alam niyo ba, ang pangalan Philip ay kinuha sa pangalan po ng isa sa mga disciple ng Book of Acts na ang ibig sabihin ay isa sa mga evangelist ng New Testament. So nung pinangalanan ang Pilipinas kay King Philip, the Philippines, ibig sabihin na-evangelize tayo. Naging Kristiyano tayo. Kaya nung dumating tayo, sa totoo lang din naman, mabuti na rin kahit paano nasakop tayo ng Espanyol. Pasensya na kayo sa lahi namin. Okay? Pero magpasalamat din kayo sa mga ninuno ko. Di ba? Kasi sa totoo lang, kung hindi tayo sinakop ng Kristiyano o itong mga Espanyol na to, sa totoo lang hindi tayo Christian nation. We will become a Muslim nation. Kasi sa totoo lang, ang una nakapunta sa Pilipinas ay ang mga Muslim. Kaya yung parting Mindanao ay maraming Muslim diyan kasi nga nakapasok talaga sila. At isa rin sa mga dahilan kung bakit tayo sinakop para talaga ma-evangelize tayo. Bukod sa herbs, 'di ba? Ayon sa history, no, isa rin sa mga reason ay dahil sa una, ginto, pangalawa, mga herbs, mga spices, 'di ba? Pero ang pinaka-major reason kung bakit pumunta si Columbus dito ay, tama ba ako, si Columbus? O si Napoleon? Naguluhan din yun. Di ba? Napoleon, sino yun? Di ba? Si Columbus, di ba? Tama ba ako, si Columbus? Baka si MacArthur. I shall return. Ayan, nakakalungkot. Alam nyo, minsan halo-halo na yung history natin, di ba? So now, ito.
Ang problema nung panahon na yan, meron silang misunderstanding sa Great Commission. Na ang understanding nila, ang Great Commission ay pagko-conquer ng iba't ibang bansa sa pamamagitan ng sandata o ng sword. Na pag na-conquer nila ang mga bansa, gagawin nilang Kristiyano ito at ang buong mundo ngayon ay magiging Kristiyano. Ang problema, siyempre, hindi lahat ng bansa ay basta-basta na lang tinanggap ang Christianity o mga taong ito para tanggapin na lamang ang religion na dala-dala niya. Siyempre, marami ang nakipaglaban, marami ang at nakipagyera din sa kanila. At isa yan sa mga naging dahilan din kung bakit naging matindi ang labanan ng Christianity at ng Islam. At dahil doon, marami ang namatay, marami ang nasirang pamilya, marami ang mga tribe na nagkagulo-gulo, at marami ring bansa ang naging sugatan ng gusto dahil sa mga ginawa ng mga unang Kristiyano na may maling understanding tungkol sa Diyos. At yan ang problema natin. Kung hindi mo alam at hindi mo talaga kilala ang Diyos at hindi mo maiintindihan kung sino talaga siya, magkakamali ka ng pagkakakilala sa Kanya, magiging mali ang iyong paraan ng pamumuhay. Kaya pala si Jeremiah 9 verse 24, tandaan natin to. But let him who boast about this, that he understand, knows me, that I am the Lord who exercise kindness, justice, and righteousness on earth. For in this I delight, declares the Lord. So, tingnan natin, himayin natin ngayon to. So, kung meron man daw tayong ipagyabang natin na nakikilala natin ng Diyos at alam natin kung sino siya. Una pala, lumalabas, dapat daw, you must understand and know God. Kailangan daw, kilala mo at nauunawaan mo ang ating Panginoon Diyos. The word understand, ano ba Tagalog ng understand? Naiintindihan. Tama ba? O nauunawaan? Pwede na, kahit ano ron. Understand in Hebrew is sakal. Hindi yan sinasakal, iba yon. Na ang meaning is to have insight, wisdom, the potent capacity to understand and so exercise skill in life, a state caused by proper training and teaching, enhanced by careful observation. So the more na nakikilala mo raw ang Diyos, hindi mo lang siya nakikilala in terms of character, pero naiintindihan mo siya at nauunawaan mo siya kung paano siya mag-isip, at naiintindihan mo ngayon kung ano yung ayaw at gusto niya, at dahil doon, alam mo kung paano ka kikilo sa pamaraan na gusto niya. Tama, mali. Parang pag pumasok kasi, parang pumasok kasi sa isang kumpanya, di ba? Pagpasok sa isang kumpanya, siyempre unang kikilalanin mo yung boss mo, tama? Yung pinaka-boss mo. At siyempre, pag kinilala mo yung boss mo, kailangan mo kilalanin siya. At kung ano ang pagkakilala mo sa kanya, at ano ang behavior niya, ano ang values niya, ano ang thinking niya, syempre ganun din. Kung paano ka ngayon makikipagrelasyon sa kanya, kung paano mo siya ititreat ngayon, ay nakadepende kung ano ang kanyang pagkatao. Tama, mali? So kung siya ay suplado, sabi nga kagabi, ang ating pastor, si Pastor Sep po ay, ang tatay po niya ay namatay na. Okay? Nakikiramay tayo, nawa na sa langit ng kanyang kaluluwa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal kita. Kagabi, nagkaroon kami ng eulogy. Nagkaroon ng eulogy tungkol sa, akala nyo kung sabihin nila. Na kayo, okay? Hindi, pasensya na kayo, ano pumapasok sa isip ko, okay? Hindi, ito kasi, nag-eulogy kami, nag-service kami noon, tapos nagkaroon kami ng eulogy. Siyempre, yung mga kwento, sabi namin, tara, magkaroon po tayo ng konting sharing lang po regarding po sa mga memories natin sa kay Padyo ang pangalan niya. So ito na, nagsalita yung yung manugang niya, yung asawa ng kanyang. At sabi niya, alam mo, isang bagay lang ang natutunan ko at sinabi sa akin ng tita na parang kapatid ng tatay ni Kuya Sep. Sabi niya gano'n.
ito na ang mabiling ko sa iyo. Tandaan mo, pag nakasalubong mo si Padyo, wag na wag kang magtatampo kung hindi ka niya papansinin. At totoo, akala ko ano lang yun, joke lang yun. Kasi pala, ang ugali pala ni Padyo, kahit kilala ka niya, basta't nakasalubong ka niya, titingnan ka lang niya, tapos ganun. At mula noon daw, alam niya na yun, hindi na siya nagtampo. At hindi na siya hindi sumama ang loob niya. At hindi porket ganun siya, malayo ang loob niya. Hindi, actually, malapit ang loob niya doon sa biyanan niya. Nag-gets niyo ba ako? So the more you know the person, the more you will understand him. And the more din na mag-a-adjust ka kung anong behavior ang gagawin mo pagkasama mo siya. Kasi bakit? Alam mo ito ayaw ni boss, ito gusto ni boss. Dapat pagkasama mo siya, hindi ka ganito. Dapat baguhin mo ang attitude mo, ayusin mo ang personality mo. Kailangan ganito ka, kailangan ayos ka, kailangan mabango ka. Tama? At huwag ka magpapamuna sa pagita. Okay? Dapat kalachuchi, kasi yan ang gustong-gusto niya. Number 1, you must understand and know me. So, ibig sabihin, ang gusto pala ng Diyos, kilalanin niyo ako. Kasi kung gusto mong makilala ang Diyos, o kung gusto mong makilala mo si God, dapat aralin mo ang Bible at lumalim ang relationship mo sa Kanya. Hindi pwedeng general information lang ang alam mo. Hindi pwedeng casual lang or friend lang kayo. Kasi kung hindi malalim ang pagkakilala mo sa Kanya at hindi pwedeng hindi kayo intimate ng Diyos. Kaya minsan mali ang pakikitungo natin sa Kanya, mali rin ang behavior natin at yung actions natin bilang anak niya at na-misrepresent natin ang Diyos kasi bakit? Hindi pala natin talaga siya kilala. Sino rito ang merong kaibigang kilala niya na? Taas ang kamay. Yung pag nagkatinginan kayong ganyan, yung wala pang salita, nagtatawanan na kayo, di ba? Meron kayong ganyang kaibigan? Di ba? Yung pagtingin mo pa lang sa kanya, ba't ka malungkot? Ano nangyari? Di ba? Kasi kilala mo na siya Alam mo na rin siya pagka biglang tumaas ang kilay, mainit na naman ang ulo mo, ano nangyari sa'yo? Di ba? Ganyan ka. Tanong, kilala mo ba ang Diyos na ganyan? Ganyang klase ng lalim ng relationship ang gusto ng Diyos sa atin. Amen? Pangalawa, tandaan natin, pangalawang gusto niya makilala natin sa Kanya o malaman natin sa Kanya, sabi niya, He is the Lord. Siya ang Panginoon. The name Lord here in Hebrew is Yahweh. It refers to the eternal, self-existent, covenant-keeping, holy, and unchanging God. It reflects both His transcendence and His personal involvement in the lives of His people. Ngayon nga mga kapatid, isipin mo kung ikaw excited ka na may kilala kang celebrity o may kilala kang people in power at alam mo na pag siya ay kilala mo at ka-close mo, pag humiling ka lang sa kanya, tama? Alam mo pagbibigyan ka niya, tama mali? At alam mo rin na pag naging close ka niya sa kanya, close ako kay General kay General ganito. Naku, siyempre yung mga taong kakilala mo ngayon, siyempre, wag mong wag mong kakantiin yung tao niya. Kilala niya si General, yari ka dyan. Tama? Minsan, may ganong idea ang tao. Kung sino ang kilala mo at kung sino ang ka-close mo, minsan, kung sino siya at ano siya, minsan damay ka roon. Yun na rin yung nagiging value mo. Yun na rin ang nagiging yun na rin ang nagiging parang power mo or position mo kasi kung sino connection mo. Kaya kung wala ka masyadong, di ba, tawag nga natin yan wala ka bang backer? Wala, fronter lang Di ba? O sino bang backer mo dyan? Ganito kaya pala pambihira. Brimo, hindi ka graduate ng kahit anong kurso, bakit nakapasok ka dyan? Kasi matindi backer ko Hello? Sino ba si Yahweh? Sino ba si God? Yan ang problema natin. Ang problema natin, hindi mo kilalang mabuti at hindi malalim
ang relasyon mo sa Panginoon Diyos. And no wonder, hindi mo ma-benefit ng gusto lahat ng pwede niyang gawin sa buhay mo. Nag-gets nyo? Yun ang nakakapagtaka. Yun ang nakakapagtaka. If you believe that He is the Lord, if you believe that He is God, if you believe that He is the powerful God, He is the creator of everything, that He is the one who can give you the favor that you need, na pag anytime na anumang hiningi mo sa Kanya, ibibigay niya sa iyo yan, that means ang kailangan mo lang gawin ay makilala siya ng gusto. Amen? Anong ginagawa natin? Amen? Alam niyo, sa to lang, hindi ko kiniklaim na sobrang lalim na pagkakilala. Siguro wala pa nga ako sa 1/8 o baka wala pa ako sa 1/16 ng knowledge ko tungkol kay God, di ba? Pero sa totoo lang, minsan alam mo yun, medyo kahit pa paano, sa tagal ko naman siguro na, 34 years na o 35 years na akong Christian, 35 years na ako nagbabasa ng Bible, 35 years na rin ako nagpipray, di ba? 35 years na rin ako nagwo-worship kay Lord, tama? Kayo ilang taon? 2 buwan? 3 taon? 5 taon? Ako 35 years na. At hindi ko kiniklaim na malalim na, pero pambihira, ang liit pa ng pagkakilala ko sa Diyos. Pero pambihira, yung liit na yun, grabe na ang ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya minsan, sabi ko nga, di ba, sarili ko, pero Lord, sa totoo na, di ba, meron akong video na ginawa. Hirap na hirap akong umalis kay Lord. Hirap na hirap ako. Yung sabi mo mag-backslide, yun ko na, titigil na ako rito. Sayang naman, balik na ako sa dati kong buhay. Di ba? Nag-encounter pa ako. Di, wala naman pala. Mas masaya pala sa mundo. Alam mo, hindi ako makabalik. Kasi bakit? Kasi sobrang laki na ng naranasan kong kabutihan ng Diyos. Sobrang dami na ng mga ginawa ng Diyos sa buhay ko. Sobrang gaganda na ng nangyari na lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. At tuwing maiisip ko na yun ang tatalikuran ko, parang, Lord, ayoko mawala yun. Ayokong talikuran yun. Kasi alam ko may gagawin ka pa. Alam ko di ba? Andiyan mo ba kayo? Sipin mo, dati akong pangit, pinagandang lalaki ako ni Lord. Amen? So imagine mo, after 20 years pa, so ano nang itsura ko noon, di ba? Guys, hindi ako makaalis kay Lord. Kasi bakit? The more I know Him, the more I become in love with Him. Tama ba? Become or became. The more I love Him. Kasi bakit? Kasi the more na nakikilala mo. Sino rito yung habang tumatagal sila magkasama ng asawa niya, lalo siyang nai-inlove? Taas ang kamay. Wala rito, wala. Ay, delikado yan. Wala. Guys, dapat habang tumatagal ang relationship natin, sa asawa natin, dapat lalo tayo na-in-love. Kung hindi kayo na-in-love lalo sa asawa mo, di ba? I mean, huwag mo na sabihin i-romantic love, pero the more na parang feeling mo na hindi ko na kaya mabuhay nang wala ang asawa ko. At yun na yung pinaka-companion mo, pinaka-best friend mo, then something is wrong with your relationship. How much more pa kay God? God is so perfect. Amen? God is perfect. God is powerful. God is loving. Tandaan natin, Philippians chapter 2, verse 9 to 11, therefore God exalted him into the highest place and gave him the name that is above every name, that the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. That means darating ang panahon, lahat ng kakilala mo sa mundong ito, baliwala yan. Pero darating ang panahon, lahat pala ng tao kumilala sa Kanya at hindi kumilala sa Kanya, makikilala nila ang Diyos at lahat daw ng tao kahit ayaw nila, lahat daw ay luluhod at magkukumpisal na si Jesus ang Panginoon. Guys, kung meron man tayong pinakadapat kilalanin ay ang Panginoong Jesucristo. He is the Lord, which means we are His subject, His people, and He is the sovereign ruler over all.
Therefore, as a creator, owner, and ruler of everything, including humanity, He holds the ultimate authority and we will be accountable to Him and judged by Him. Lastly, pangatlo, sabi niyan, who exercise kindness, justice, and righteousness on earth. Pinag-aralan natin yung attributes ni God last month, tama? At hindi ko naiisa-isa yun. Actually, ang gusto lang ipakita rito is, bakit itong tatlong ito, ang sinabi ng verse na to o ng Panginoon Diyos, na kung gusto nyo akong makilala, una, kilalanin mo ako bilang Panginoon. Pangalawa, sinabi niya, kilalanin nyo ako na ako ay nag-e-exercise ng kindness, justice, and righteousness. Tatlong bagay. Kindness. Anong ibig sabihin ng kindness? Mabuti akong Diyos. Di ako salbahe. Di ako malupit. Di ako diktador. Di ako namimilit ng tao. Kasi minsan, madaling sabihin, God is love. Pero minsan, hindi natin naintindihan yung anong meaning ng love eh. Kaya sinabi niya, kindness, mabuti akong Diyos. Pero hindi lang ako mabuti. Sabi niya gano'n, I am also the God of justice. Hindi ko pinapababayaan ang matuward ang justice. O ibig sabihin, na merong inequality, may unfairness, di ba? Merong maaapi, merong maaabuso. Hindi, because I am a God of justice. Pangatlo, I am a God of righteousness. Ibig sabihin, matuwid ako. Ay, yung problema natin kasi ngayon sa panahon natin, kilala raw nila ang Diyos, pero namumuhay ng mali. Tigas ng ulo. Tama? Tapos kung ano-anong ginagawa, di ko man sinabi maging perfect, di ko man sinabi perfect tayo, pero alam mo yun, kiniklaim nila na kilala nila ang Diyos, pero pambihira, ang pamumuhay naman ay salungat sa kanyang salita. Alam naman natin, bawal magsinungaling, tayo naman, diba? Ang tindi natin alam naman natin na ayaw ng Diyos ng corrupt. Ang tindi ng corruption. At ang matindi pa nito, he claimed that he is a Christian. Oh, then something is wrong. Hindi mo talaga kilala ang Diyos. Because if you know God, you know the three important things in His character. Kindness, justice, and righteousness. Hindi pwedeng puro bait lang. May justice din si God. May righteousness din. Kaya si Lord, alam ko mali ako. Alam ko pwede mo akong disiplinahin at a time. Lord, patawarin mo ako. Alam ko na mabait ka, pwede mo akong patawarin. Lord, patawarin mo ako. At hindi ka magpapatuloy sa mali. Kasi alam mo, God is a God of justice and God is a God of righteousness. Pero alam mo rin, Lord, alam ko, maawain ka. Hindi ka mahihiya na lumapit pa rin kahit nagkakamali ka kasi mabuti ang Diyos. Pero alam mo rin, hindi ka magpapatuloy sa mali kasi alam mo rin, paggagalitan ka niya, didisiplinahin ka niya. Tama? Kaya kung ang behavior mo parang spoiled child, spoiled brat ka, na kahit anong gawin mo, gusto mo, kasi alam mo namang ang Diyos ay mabuti at Diyos ay pag-ibig, spoiled brat ka, hindi mo kilala ang Diyos. Pero kung puro naman takot, alam mo, natatakot ako, awa ko na, paluin ako ni Lord, hindi na ako makakapag-church, nakahiya na ako. Hindi mo rin kilala ang Diyos ay mabuti. Dapat balanse. Amen? Sa panahon natin ngayon, nagiging mali na ang pagkakilala natin sa Diyos. Puro na lang love, grace, and kindness. Wala nang justice and righteousness. Dito na ako mag-i-end. Kung kilala mo talaga ang Diyos, hindi lang puro love, grace, and kindness ang alam mo sa Kanya, kundi pati lordship, justice, and righteousness. Amen? Guys, kung meron man tayong isang priority sa buhay natin ay ang makilala natin ang Diyos. Kasi sa totoo lang, kung may kilala kang powerful na tao at magiging close sa Kanya, most likely magbe-benepisyo ka sa Kanya. Tama? Tama po ba? How much more pa kung kilala mo ang Diyos na every time na lalapit tayo sa Kanya, hindi niya tayo itataboy. And that is the reason, if you really want to experience the power of God, sino rito gusto ma-experience ang power ni God? Sino rito gusto ma-experience ang love ni Lord? Sino rito ang gustong ma-experience ang favor, ang blessing, ang grace ni Lord? Lahat na mabuti na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin, sino rito gustong matanggap yon at maranasan yon? Kilalanin mo siya. Huwag kang titigil. Huwag kang hihinto. Diba? Problema sa atin, may nakilala lang bagong gwapo, kinalimutan na si God.
Yung iba naman nakakita ng maganda at nakakilala ng maganda, niligawan, nakalimutan na si Lord. Yung iba naman nakakilala ng Bombay, natakot, hindi na nagpakita. Ang masakit, yung iba naman nakakilala ng tao sa church, inutangan siya, kaya nagtampo na, nagalit na kasi hindi nagbayad si brother tsaka si sister. Amen? Kapatid, pinaka-the best na makikilala mo ay ang Panginoon Diyos. Tatayo tayo lahat mga kapatid. Tanong ko lang sa iyo, gaano kalalim, gaano mo kagusto na makilala ang ating Panginoon Diyos? Sana this time, wag lang tayong acquaintance lang ni Lord. Alam mo yun? Yung parang, magkakilala kami yan. Pero walang relationship, walang lalim, walang benepisyo. Sayang naman, punta ka ng punta rito every Sunday. Hindi ko sinabi huwag ka nang pumunta. Pero sayang naman. Sana pag tuwing pupunta ka, Lord, pupunta ka rito, sasabihin mo, Lord, pakilala ka sa akin. Ano bang gusto mo pang malaman ko sa iyo? Kasi Lord, alam ko, pag ikaw nakilala ko, ikaw ang pinakamaganda na mangyayari sa buhay ko. Amen? Come on, close your eyes. I want you to start to pray. At sabihin mo sa Kanya, Lord, I want to know you more. Lord, gusto ko malaman kung gaano kalalim ang pag-ibig mo. Gaano kalalim ang kaputihan mo. Gusto ko malaman kung ano ko mamumuhay. Gusto ko makilala kita. Gusto ko marinig ang boses mo. Gusto ko maramdaman ang presensya mo. Gusto ko makita kita, makilala kita. Alam ko na kung nandiyan ka. Gusto ko yung ganun, Lord God. Gusto ko na pagka kinalabit mo ako, alam ko, ikaw yon. Na pag kumanta ako at umawit ako sa'yo, gusto ko nararamdaman kita. Lord, gusto kita makilala pa. I want to know you more, Lord. I want to know you more, Lord. Oh, come on, sing this song. At sabihin natin, Lord, I want to know you more. Your voice, I want to feel you more than before. I want to touch you, and I want to see your face. I want you, Jesus, more than before. Yes, Lord, I want to know you more. More of you, Jesus, I want more. More of you, Lord. More of you, I know. Take me deeper than I've been before. Take me further, God, I long for more. Take me higher than I've been before. Jesus, I want more. Jesus, I need more. Father, we want more of you, Lord. Come on, sing it song. I want to know you more. To hear Lord, help me, Lord. your voice, I want to feel you more than before. Lord, open our eyes, open our heart, I want to open our ears touch you, so that we can hear you, and I so that we want may to understand you, see your so that may I know, I want to know you more, my God. Jesus, Open my heart. more than before. I want to know you more. More of you,
Tulungan mo kami. Lord, ang gaganda ng mga kwento tungkol sa iyo. You are a powerful God. You are a loving God. Pag binasa namin ang Biblia, Lord, napakagrabe ng lahat ng ginawa mo. Pero Lord, sila lang ang nakaranas niyan, lahat ng mga taong niyan na nasa Biblia. Lord, gusto rin namin maranasan yon sa panahon namin ngayon. So Lord, gusto ka namin makilala at maranasan. So Lord, dalangin ko mula ngayong araw na ito, magkaroon kami ng matinding desire na kilalanin ka, mahalin ka, at maranasan ka. God, gutumin mo kami, uhawin mo kami sa pagkakilala sa iyo. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Dahil ngayon po ay unang linggo ng buwan na po na ito, tayo po ay magkakaroon ng magkakaroon po tayo ng breaking of the bread. Ito po ay ginagawa natin tuwing unang linggo po ng buwan o unang linggo ng first Sunday ng buwan upang i-commemorate po natin ang pagkamatay at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tawag natin dati rito ay communion, no? Pero ito po ay actually kinuman sa atin ng Panginoong Jesucristo para alalahanin natin siya. Huwag natin kalimutan na si Jesus ay namatay sa krus, napahirapan, binugbog, dumanak ng dugo para sa iyo. So sa oras nito, tayo po ngayon ay mag-commemorate ng pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So sa oras nito, habang hinintay natin makakuha ang lahat, binili ng ating Panginoong Jesucristo na bago siya ipako sa krus nung gabi na sila ay nagkaroon ng huling hapunan, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciple, kinuha niya ang tinapay at sinabi niya, ito ang tinapay o ito ang aking katawan. Sabi niya, kunin daw natin o kainin daw natin ito. Siyempre, hindi literal, kundi ang tinapay na simbolo ng kanyang katawan. At gawin daw natin ito tuwing makikita tayo para alalahanin natin yung ginawa ni Jesus. Kapatid, sana wag mo makalimutan na naghirap, napako, nasugatan, nabugbog, pinahirapan ng Panginoong Jesucristo dahil sa iyo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dahil sa iyo. Sumagot ka rin, dahil sa iyo rin. Amen? So please, huwag natin kakalimutan yan. Huwag tayong tatalikod, huwag tayong titigil, huwag tayong ihinto. Amen? Taas natin ang tinapay, Panginoon. Salamat po sa iyo. Sapagkat sa pamagitan ng katawan mo, kami ay naligtas at naging bahagi ng kaligtasan na binigay mo. Lord, salamat po kasi dapat kami ang ipinako, pero ikaw ang napako. Tulungan mo kami, huwag namin kalimutan yan. Huwag namin baliwalain ito. Sapagkat Lord, sa oras nito, alam namin malapit ka nang bumalik, at sa pagbabalik mo gusto ko datnan mo kaming lahat na naglilingkod at mamahal pa rin sa iyo. So Lord, thank you for dying for us. Thank you for your body. In Jesus' name, Amen. Ganun naman, pagkatapos nila magapunan, kinuha ng Panginoong Hesus ang saro at itinaas niya. Sabi niya, ito ang dugo na siyang dadanak sa krus upang tayo po ay malinis at maging kaisa ng covenant ng Panginoong Jesucristo. Kunin natin taas natin ang saro. Panginoon, alam namin ang dugo mo ang siya naglinis sa aming kasalanan. Ito ay simbolo ng dugo mo, Panginoong Hesus. Kahit anong kasalanan pa meron kami, handa ka laging magpatawad at linisin kami sa kasalanan namin. So patawarin niyo kami kung kami may nagkasala ulit, nagkamali ulit, gumawa ulit ng kasalanan.
Pero alam po namin, ang dugo mo ay laging naglilinis sa aming kasalanan. At sa oras nito, alam ko, pinapatawad niyo po kami. At dahil di sa dugo na yan, kami ay naging anak ng Diyos. Huwag namin baliwalain ito. Huwag namin sayangin. Inaalala po namin ang dugo na dumaloy at dumanak sa krus para lang kami mapatawad at malinis sa aming kasalanan. Panginoon, mahal ka po namin. Di ka namin kakalimutan. Di ka namin iiwan. Di kami tatalikod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Inumin po natin. Babalik po ang Panginoong Jesucristo at dais niya sa pagbabalik niya. That time po tayo niya naglilingkod at nagmamahal po sa Kanya. Sabihin natin sa bawat isa, Maranatha. Meaning Jesus Christ is coming. Sabihin mo, Maranatha. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you po. We can all settle down na po. Thank you so much. Ang ganda po ng topic, no? Tama po? Sino pong maraming natutunan? Ayan. Ako rin po personally, ang dami ko pong natutunan. Ang dami ko pong na-realize. And one of which is, the point number 3, is the God who exercises, ano yun? Kindness, justice, and righteousness. Alam niyo po, na-realize ko, alam natin yun. Ako alam ko yun eh. Kasi tinuro kanina eh, kaya nalaman ko eh. Di ba? Alam ko yun, pero the question na pumasok sa isip ko is, am I connected to God? Kasi di ba, para malaman mo, makilala mo ang isang tao, kailangan mong kumonekta sa Kanya eh. Para maranasan mo yung ugali niya na yun. Ngayon, the question is, am I connected to God? Na to the point na yung kindness, yung righteousness, ano isa? Justice, is nararanasan ko sa buhay ko. Natanong niyo ba yan kanina, bang nagtatopic si Bishop? Nararanasan ko ba yung kindness ni Lord? Nararanasan ko ba yung righteousness? Nararanasan ko ba yung justice? Kasi kung hindi, baka you are not connected to God. You just know yung tatlong bagay na yun. So, paano mo yun gagawin? Dami kong tanong eh. Pero, siyempre, di ko natatanungin lahat yun dito. Ang isa lang sa mga naisip ko, that's why, tinuturuan tayo ng mga leader natin to have our devotion, our quiet time, to join our life group, kasi doon natin nauupuan yung salita ng Diyos, and that way, nakikilala natin siya. Tama? So, maganda, magpakita ka lang. Kung tinatamad ka, pakita ka sa mga gathering na yun. Kasi hindi mo na nga siya nakakausap during your quiet time, hindi ka pa magpapakita. Diba? Kaya natutuwa ako, nandito kayo. So, hindi mo sabihin sa tatabi mo na masaya ako, nandito ka. Ayan. Eh di, na-apply nyo na agad, di ba? Yung topic natin kanina. Nakilala nyo pa ang Diyos. Tama? So, let's now proceed with our next part of our program, which is the giving. And for that, I would like to acknowledge, meron pa po ba tayong additional new friends dito sa hall natin? Meron ba? Pwede mo bang itaas ng onte yung kayong kamay? Iyon! Ulit yun eh. Ulit yun eh. Okay. Thank you so much. Let's now proceed with our next part of our program, which is giving. Allow mo to share an encouragement. Maikli lang. Sige, pwede po ba natin i-flash yung verse? Yan. Luke 6 verse 38. Give and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together, and running over will be poured out into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Okay, so ang tayo mga Filipino, gusto natin, kung ano yung binibigay natin, yun yung natatanggap natin. Diba? Kung ano yung ginawa mo sa tao, sigurado, yun din yung babalik sa'yo. So itong verse na to, diba, sabi dito, it highlights the principle of reciprocity in God's kingdom. So dito, Jesus is teaching that the way we treat others, sige po, makinig po kayo sa pogi sa harap. Okay? Jesus is teaching that the way we treat others will come back to us, often in even greater measure. Ganda, di ba? Ganda ba? Ganda. Di ba? When we are generous with others, whether in forgiveness, kindness, or resources, God blesses us abundantly in return. So, yung binibigay natin, not just in financial, it could be kindness, di ba? Resources, and God blesses us abundantly in return. So, the context of good measure,
pressed down, shaken together, and running over conveys the idea of an overflowing blessing that exceeds what was given. Naintindihan niyo ba? Ako kasi nung una kong binasa to, hindi ko masyadong naintindihan, kaya inaral ko. And ayun yung mga na-realize ko, yung mga sinabi ko. In essence, the verse ponders that a generous heart, pakinggan niyo po ito, aligns with God's character. And when we give with the right motives, we are positioning ourselves to receive His grace and provision. Naintindihan niyo po ba yan? Ang ganda po nun, di ba? Highlight ko lang, ha? Highlight ko lang. Dito, the verse ponders that, itong verse daw na to, that a generous heart aligns with God's character. Ba, tinuturuan tayo to imitate Christ. Gusto niyo maging katulad ng Diyos? Magbigay ka. Ba, magbigay ka. And when we give with right motives, hindi ka magbibigay kasi gusto mong bumalik yun sa'yo. Hindi. Wag ganun. Wag ganun. Kasi, pag ganun, magbibigay ka lang kasi, hindi, Lord, babalik mo ito eh. Diba? Hindi yun pagbibigay. Hindi yun yung totoong nagbibigay. Diba? Pag nagbigay ka sa tao ng time, sa kanya na yun. Huwag mo nang hingin ulit pabalik kasi masasaktan ka lang. Tama ba? Okay? We are positioning ourselves to receive His grace and provision. Hayaan mo nang si Lord magbalik nun. Huwag mo nang isipin. So that's why, in every service na inattend na natin, isang satellite pa yan, meron tayong giving part ng program. So dito, we will exercise a heart of generosity. Amen? So tinatawagan ko po ang ating mga usher, and before we proceed, let's pray. Oh, di ba? Pray muna tayo. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's bow down our heads. Lord, we thank you, Panginoon, sa privilege, Lord God, na dinako niyo po kami dito. I pray for the hearts of these people, Lord God. Bigyan niyo po kami ng kapasidad upang makapagbalik at makapagbigay sa iyo. And ipaintindi niyo po sa amin, Panginoon, itong mga binabalik at binibigay namin sa iyo is for us to help expand your kingdom, Panginoon ko. Salamat po. We praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, Asher? Bigay po tayo. And while we're giving, encourage you everyone, meron po tayong sobre dyan. Meron po yung papel sa loob. Kindly fill out, di ba? Para na-account ng maayos yung mga binibigay natin. Okay? Alright. So, while we are giving, here are giving details. Wala po tayong takas, di ba? Kung wala kayong cash ngayon, here are online giving details. Okay. Unang-una na po dyan, BPI, account ni Wyrock Christian Assembly Incorporated with an account number of 192-111-9646 and GCash, di ba? Kung ayaw nyo na mag-transfer from BPI, meron po tayong GCash, new account. Okay, take note lang po kung meron po kayong mga giving details dyan na na-save nyo na, yung mga nakaraan, here's our new account. Di ba? Kay Christine Joy Loro, 0956-869-3654. Okay? And also, kay Catalina Tulay, 0966-213-727. And I would like to remind everyone sa mga mag-online transfer, mag-send po kayo ng screenshot nyo sa kay Wyrock Finance. Tama ba? Yon. Kay Wyrock Finance. Send nyo po sa kanya yung giving details ninyo. Yung screenshot para ma-account. And of course, dito yung sa first fruit natin. Okay, first fruits lang po ito ha. First fruits lang. Sa BDO account ni Wyrock Christian Assembly. And tithes and offering natin, may iba-iba po tayong allocation na mga binibigay natin. Alright? Mission Fund, of course, sa mga hindi pa po mission partner, I encourage everyone to sign up. Tulungan po natin ang ating mga pastors, missionary, para mas makapag-reach out pa po tayo ng marami pang tao. Okay, that's it. Meron pa po bang hahabol? Sige, bibigyan ko pa po kayo ng 10 seconds. Alright, wala na po. Sige po, dalhin po natin yan dito. Okay, and with that, let's now proceed with our announcement. Okay, the first announcement would be our series for this October, which is entitled, Do You Really Know Me? God. Okay, so for the succeeding weeks ng October, yan po yung pag-usapan natin. The second one, Moving Up Ceremony. Palakpakan po natin ng bawat isa. Magkakaroon po tayo ng Moving Up Ceremony. Mamaya po yan, so wag po muna kayong aalis para ma-celebrate po natin ang mga milestone and achievements po ng mga members po natin dito sa church. Mag-start po siya after nitong service. Alright, next. Okay, life preparation and life retreat. Tapos po ang life retreat natin last
helper, and praise God, ang dami po nating delegate. And of course, hindi po tayo titigil doon. That's why for this coming October 12 and October 19 to 20, magkakaroon po tayo ng life preparation and of course, life retreat. Gaganapin po yan, syempre, sa farm, Wayrac Farm, sa Cavite. Okay, sa details, kindly contact na po si Ate Joyce kaya ako for more details. Okay, next. 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 Wala na. Okay. Palakpakan po natin ng bawat isa. Kasi wala na eh. Alright, now let's pray for our giving. Okay? Pwede po ba natin extend ang ating mga kamay to extend and pray for this giving. Lord, we thank you, Panginoon. Salamat po sa mga giving na nasa aking harapan, Panginoon. Truly, dakila ka po sa buhay ng bawat isa. Lord, thank you for giving us the capacity to give, Lord. Thank you for the overflowing blessings, Panginoon, na binibigay niyo po sa bawat isa. Ikaw po ang magbalik nito, Lord God. You know the desires of their hearts, Panginoon ko. Ibigay niyo po ito ng naaayon sa will mo, Panginoon. I pray for this giving, Lord God, na truly maka-reach out pa po kami, Panginoon, na napakaraming tao, Lord God, not just, Lord God, sa lugar na to, Panginoon, kundi, Lord God, sa buong bansa, Panginoon. Mapakalat po namin itong giving na to in order to reach out for more people, Panginoon. That's our mission and we will do it, Lord, with this giving, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa mga hindi po nakapagbigay. Give them the capacity to give, Lord God. Provide for them, Lord. I pray for provision, Lord. I pray for life, Panginoon ko. Maraming salamat po, Lord. We praise your name. We love you in Jesus' name. Amen. Ngayon po, inaanyayaan ko po si Bishop John Española to come here on stage. Okay. Yan. Yun. Sige. Palakpakan naman natin si Bishop. So para po sa kalaman ng lahat, so our Bishop, the founder of Wayrac Christian Assembly, celebrated his birthday last October 3rd, 2024. And so sa edad, huwag na natin pag-usapan kasi batang-bata pa naman po si Bishop, di ba? Okay, sige po Bishop. Dito po tayo. And tinatawagan ko po si Pastor to pray for our Bishop. Ay, kantahin natin si Pastor, ay si Bishop. Yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wow, healthy. All right. Tinatawagan ko din po si Nanay V para po samahan po niya si Bishop. Okay, so I encourage. wait lang, wala din yung asawa ko. Okay, ina-encourage ko po ang bawat isa to pray with me and extend po natin yung hands po natin sa ating Bishop. Okay, pag-pray po natin siya, speak blessing po sa kanya. Okay po. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ni Bishop John, Lord God. We are so blessed, Lord, to have a leader like him, Panginoon. Lord, bukod sa salvation na na-receive namin sa iyo, Panginoon, isa sa pinakamagandang regalo na binigay mo po sa amin, Lord God, ay ang buhay po ni Bishop John, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagtawag mo po sa kanya. At maraming salamat, Lord God, sa pagsunod niya sa iyo, Panginoon. At marami po ang nakakilala sa iyo, Lord God. At marami, Lord God, ang idadagdag mo pa po sa Wayrac. Lord, alam ko po na isa sa matagal na niyang dinadalangin, Lord God, ay ang marami pa po, Lord God, na maging leader, Lord God, na sumusunod sa iyo, Panginoon. And Lord, in Jesus' name, we claim, Lord, sa buong Pilipinas, Panginoon, magkakaroon po ng Wayrac, Lord God. Lord, magkakaroon po ng tatak Wayracer, Panginoon, na handang sumunod sa iyo at ibigay, Panginoon, ang kanilang buhay para sa iyo, Lord. And I just pray, God, Lord, marami man, Lord God, mga heartbreaks, Panginoon. Pero Lord, salamat sa puso niya, Panginoon. Nananatili, Lord God, sumusunod sa iyo, nagmamahal sa iyo, at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mo po siyang pagpalain, Lord God, gawa na
kasama ng kanyang mga pamilya, ng kanyang pamilya, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Lord God, sa lahat ng aspeto, Lord God. Lord, sa good health, Lord, in Jesus' name, God. Lord, I pray, God, sa mental health, Panginoon, Lord, I pray, God, na Lord, take away all the stress, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And Lord, alam ko, Panginoon, ikaw din ang Diyos na great provider. Lord, provide everything that they need, Lord God. At Lord, dalangin ko, Lord God, for more favor and blessings over blessings sa kanilang mga buhay. Lord, salamat po sa buhay ni Bishop John. And I pray, God, na sa kanyang pagharap sa panibagong taon, patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan, bigyan ng wisdom, nag-uumapaw na wisdom, ng leadership, Lord God. And Lord, lahat, Lord God, ng manifestation, Panginoon, ng Holy Spirit, the joy, the peace, the love, the self-control, the gentleness, the kindness, Panginoon. Lord, salamat po dahil kiniklaim po namin, Lord God, na ibinibigay at ginagawad mo po yun sa mahal po naming Bishop. Pagpalain niyo pa po siya, Panginoon. Salamat po at patuloy po, Panginoon, na bumuhos ang pagpapala sa Kanya at sa Kanyang pamilya. Lord, lagi mo pong ipaalala sa Kanya, God, na mahal po siya at na mahal po namin siya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.